Okay, meron po akong tanong sa mga negosyante. Sa mga malalaking negosyante, maliliit na negosyante, okay? Bilang negosyante, 'di ba ang mga customer natin o ninyo ay hangga't maaari gusto nyong balik-balikan kayo. Okay? Para mangyari 'yan, nandiyan yung nag-o-offer kayo ng good services, discount, nagbibigay kayo ng mga promo sa inyong mga produkto, pakikisamahan ninyo ang customer, okay? Bigyan nyo ng mababang presyo para kayo ay babalikan ng customer. Okay? Pakikisamahan ninyo mabuti, aalagaan ninyo ang customer para ang customer, pag naramdaman nila na maganda ang inyong serbisyo, mababa ang inyong presyo, maramdaman ng customer na mahal ninyo sila, sigurado yan babalik sila sa inyo, sa inyong negosyo. Ako bilang maliit na negosyante, ganun po aming ginagawa. Pinakikisamahan namin ang mga customer kasi nga para lumago, para mabuhay ang negosyo mo, kailangan mo yung customer. Tama? Okay. Kaya kinukuha ko po yung logic na yan, para maintindihan natin kung ano ba ang usually serbisyo na binibigay ng mga negosyante sa kanilang mga customer. Kasi ayaw mo silang mawala eh. Dahil pag wala kang customer, ang negosyo mo hindi tatayo, malulugi ka. Babagsak ang negosyo mo pag walang customer. Tama. Ngayon, ito yan, no? Meron kasing video na lumalabas okay. Ito muna. Ngayon, ito 'di ba itong si Pangulong Duterte, kaya po siya nakakulong ngayon sa ICC. Kaya po siya nasa ICC ngayon kasi siya po ay inaakusahan ng mga pagpatay, inaakusahan ng paglabag sa human rights, okay? Paglabag sa yung pagpatay daw ng mga adik. Pagpatay ng mga adik. And then yung UGK. Okay? Yun po ang mga binibintang kay dating Pangulong Duterte, kaya po siya ngayon ay pinagkalulo sa ICC. Okay? Dahil sa isyong na yan. Okay? Ngayon, meron kasing video po na pinapakalat at sinasabi, ito muna, i-play natin para malinaw. Yung video i-play natin para malinaw, para maintindihan ninyo na mabuti. Okay? Ito po. Bistadong-bistado na ang sindikatong Kibuloy Duterte. Ito na marahil ang pinakamalaking criminal organization sa Pilipinas. Sangkot ang sindikatong ito sa drug trafficking, white slavery, land grabbing, prostitution, human trafficking, murder, at ang pinakamalaki sa lahat ay plunder, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isa ako sa mga original members ng Double Hit Squad ni dating Mayor at dating Presidente. Kami ang mga inuutosan niya na pumatay sa libo-libong tao sa Davao City. Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang Vice Mayor. Sunod na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lord of all the drug lords. Okay. Yan po ang sabi sa video. Sabi, si dating Pangulong Duterte daw ay involved sa drug trafficking. Okay?
involved sa drug trafficking. Ngayon, kung si Duterte ay drug trafficker, sa makatuwid, kung siya po ay drug trafficking, ay drug trafficker, ibig sabihin, ang drugs ay negosyo niya, pinagkakitaan niya ang pagiging drug trafficker. Okay? Bintang sa kanya yan sabi niya sa video Ngayon, bilang negosyante, siyempre gusto mo, marami kang customer, may customer ka. Di ba nga, kaya nila pinakulong si Duterte sa ICC dahil sa bintang na pinagpapatay daw ni Duterte ang adik. Ngayon, kung siya po ay drug trafficker, involved sa pagiging sa drug trafficking, bakit niya patayin yung mga adik? Kung siya po ay drug trafficker, di ba nga ang pagiging drug trafficker, ang customer mo, yung user, poser, yun ang customer nun. Dahil pag walang poser, walang user, wala ring drug trafficker. Di ba? Saan ang logic doon? Kasi ako inunawa ko mabuti Pinakulong niyo si Duterte dahil sa issue ng pagpatay ng mga adik. Tapos pagbintangan niyo siya na siya ay drug trafficker. Di ba? Parang hindi natutugma itong mga binibintang kay Duterte. Ang logic dito sa mga propaganda laban sa mga Duterte ay napakalabo. Okay? Bilang negosyante, gusto mo marami kang customer para ang negosyo mo lumakas, mabenta, para ang negosyo mo lumago. Bakit mo papatayin yung mga customer mo? Simple lang Di ba? Nakakatawa, di ba? Sabi niya sa video, si Duterte daw ay involved sa drug trafficking. Di ba? Para bang sinabi mo na si Duterte ay nagtayo ng negosyo sa gitna ng karagatan na kung saan walang customer, walang bibili na kanyang paninda. dahil walang adik, walang poser, dahil pinagpapatay ni Duterte, ngayon, ngayon, ibibintang nila, drug trafficker daw, drug lords. Di ba? Ang gulo no? Kaya kung iisipin mong mabuti, kung matalino ka, maintindihan mo na itong mga sinasabing ito, paninira lang kasi nga hindi nagtutugma. Di ba? Kung sana, okay sana matatanggap natin kung halimbawa, ang bintang kay Duterte, pinagpapatay niya yung mga drug lords. Okay? Pinagpapatay niya yung mga drug lords, at siya ay drug lords, ang kapwa niya drug lords, pinagpapatay niya para masulong niya yung pagninegosyo, pagiging drug trafficker. Okay sana yun, kapani-paniwala. Pero yung mga adik, ang bintang pa nila daw ay bakit daw ang mga drug lords buhay. Yung mga adik, yung mga maliliit, yun daw pinapatay. Di ba? Di ba magulo
contradict. Ha? Naintindihan niyo mga kababayan yung sinasabi ko? Ha? Ang gulo, Napakalabo ng propaganda, Kaya sabi ko, kung ikaw ay hindi nag-iisip, maniniwala ka sa sinasabi ng mga kritiko ng mga Duterte. Tama, di ba? Ah? Ito pa, ito pa. Ay, sabi sa bidyong ito, meron pang sinasabi sa bidyong ito, okay, na dapat din nating alamin kung tama ba ang sinasabi, ang binibintang kay Duterte sa tunay na nararamdaman ng mga kababayan niya sa Davao. Okay? Ito po, pakinggan po ninyo ang sinasabi nitong isang tao. Sino ba ito? Si Las Cañas. Okay? Ito po mga kababayan, pakinggan po ninyo ay sinasabi ni Las Cañas laban kay Duterte. Po sa mga original members ng Double Hit Squad, ni dating Mayor at dating Presidente. Kami ang mga inuutosan niya na pumatay sa libu-libong tao sa Davao City. Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang Vice Mayor. Sunod na niya lahat. Okay. So yan yan po ang sinasabi nitong si Las Cañas laban kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Las Cañas, siya daw po ay inutusan, ito daw si Duterte ay inutusan itong si Las Cañas para pamatay ng libong-libong tao sa Davao City. Okay? Ay ngayon, iniisip ko kung si Duterte po ay may pinapatay na libo-libong tao sa Davao City, siyempre bilang kaanak, ang mararamdaman mo, galit kay Duterte. Tama? Tama ba aking logic? Kung ikaw kaanak, halimbawa ikaw kaanak, isang kaanak mo, pinatay at ang nagpapatay ay si Duterte. Siyempre, maramdaman mo, galit, hanggat sa baka umabot pa 10 na isumpa mo si Duterte sa sobrang galit. Di ba ganon? Yan pong typical na mararamdaman na isang tao kapag ang kanyang kaanak sinakta, di lalo lang pag pinatay. Mas matindi yun. Okay? Libo-libo, napakarami po niyan. Sabi niya, sa video, sabi ni Las Cañas. Okay? Ay ngayon, kung titingnan natin ang puso, ang pagmamahal ng mga Davaoeños sa mga Duterte, kay dating Pangulong Duterte, kita nyo naman, ang mga Duterte sa Davao, mahal na mahal ng mga Davaoeños. Diba? Kaya nga hindi yan matalo-talo sa Davao. Kasi alam nila, mahal ni Duterte ang mga Davao, mahal ni Duterte ang kanilang bayan. Bilang pagmamahal ni Duterte sa kanilang bayan, pag sasagawa ng kaayusan sa Davao, sinusuklit ng taong bayan sa Davao, Davaoeños, pagmamahal din sa mga Duterte. Okay? Ngayon, iniisip ko, tika muna, parang hindi yata nagtutugma itong bintang at sa reaksyon ng tao.